So ito po, mga kababayan, yung ating reaksyonan ang patungkol sa pag-anunsyo nga ni Sara, mga kababayan, no, bilang tatakbong pangulo sa 2028. So ngayon, mga kababayan, siyempre pakinggan muna natin yung inanunsyo ni Sara. Siyempre, paano natin malaman kung hindi natin pakinggan ang kanyang mga sinasabi? No, paano natin marinig kung ano ang kanyang ito. Pakinggan natin mga kababayan. Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa 20... Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. At live mula sa Mandaluyong by Express Report, si Camille Samonte. Camille, ano ba itong naging pahayag ng bise at yung kanilang paniwanag sa pag-aanunsyo ngayong araw? Ruth, sa isang press conference kaninang umaga, tinuldukan na ni Vice President Sara Duterte ang mga spekulasyon kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. VP Sara, sa 2028, ito ang biglaang pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong umaga. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Tangina Ako mo. si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Inihayag ito Tumakbo ng ka bise hanggat sa may gitna ng lupa. impeachment complaints laban sa kanya. Sa kasalukuyan, nakabitin pa rin sa Kamara ang 3 impeachment complaints. Pero hindi na ito tinalakay ni VP Sara kanina. Bagkus humingi siya ng tawad sa taong bayan dahil tinulungan daw niya na mahalal si Pangulong Bongbong Marcos at sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino Ang ang bobo. nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Marami daw Pilipino ang nalunod sa baha dahil sa malawakang korupsyon. Tanong ko, Sara, kailan ba nag-umpisa yung korupsyon na yan? Di ba sa panahon ng tatay mo? Bakit mo isisi kay Marcos? Kung hindi pa dahil kay Marcos at hindi pa dahil kay Marcos na binulgar niya yan at binisto niya, hindi malaman ng taong bayan na ganyan kasalimuot ang mundo at ang Pilipinas nung panahon ng tatay mo. Hanggang ngayon, tama, maraming Pilipino ang nalulunod sa baha dahil sa kagagawa ng putang inang tatay mo. Deserve niyang mabulok sa kulungan. Alam namin yan, maraming Pilipinong naghirap. Maraming Pilipinong nalunod sa baha dahil sa kagagawa ng putang inang tatay mo. Biruin mo. Kailan ba nag-umpisa yung mga flood control at ghost project at substandard na tulay? Di ba sa panahon ng tatay mo? Di ba? Yang lahat ng project na yan, pinagpatuloy lang ni PBBM kasi ang akala ni PBBM ay okay. Pero nung nalaman ni PBBM, nung ichinek na niya isa-isa, putang ina, ang daming ninakaw. Nagmula sa administrasyon ng tatay mo. Kaya wag mong ibato yan, Sara. Pakinggan natin. At nagsorry ka pa kung bakit mo tinulungan si PBBM. Sara, ganito yan Utakan lang to. Ang kapal ng apog mo at pagmumukha mo na ikaw pa yung magsorry na tinulungan mong manalo si PBBM. Putang ina mo ka. Ang mga Marcos 1987, 1988, kilala na sila na merong loyalistang bumoto sa kanila. Pero putang ina, hindi nga kayo kilalang mga Duterte kung hindi ka nanuntok ng sheriff, at hindi yung tatay mo nagpakain ng tseke, hindi kayo makikilala. Wala pa kayong butante nung panahon na yun.
Nagkaroon kayo ng butante noong 2016 kasi nabudol ninyo sa pangako ng tatay mo, kung ako manalo 3 to 6 months, ubos ang droga, ubosin ko ang kriminalidad sa Pilipinas po. Tangina niya, naubos ba? Front lang lahat yon. Ginamit niya ang pandemic, ginamit niya ang mga adikuno para makapagnakaw siya ng bilyon-bilyong pera sa kabanang bayan. Ang tanong, saan kayo kumuha ng pambayad ninyo kay Kaufman? Kung 37 million lang ang salin niya? Sige nga, hindi ba po pwedeng i-liquidate natin kung magkanong sahod ni Kaufman? Diba? Continue. Susori ka pa? Wala ka naman kayong supporter noon pa? Sa malawakang korupsyon. Gate ni VP Sara, nakita niya ang umano'y kawalan ng katapatan ng Pangulo, kaya umalis siya sa gabinete. Hindi na rin daw niya kinaya na maging bahagi ng umano'y katiwalian. Diba? Kita ninyo? Mga kababayan? Hindi daw niya kinaya ang walang katapatan ng Pangulo. Bakit, Sara? Saan mo gustong maging tapat si PBBM sa'yo? Hayaan ka ni PBBM na magnakaw ng magnakaw? Anong sabi ni PBBM? Kaya kayo galit sa akin kasi hindi nyo kumahawakan sa liig, hindi nyo makuha ang gusto ninyo at hindi nyo maipasok ang mga gusto nyong ipasok sa administrasyon ko. Diba? Kita mo yan? Tapos sabihin mo, walang katiwali, tawag dito, walang wait lang, lakasan natin. Nakita niya ang umano'y kawalan ng katapatan ng Pangulo, kaya umalis siya sa gabinete. Hindi na rin daw niya kinaya na maging bahagi ng umano'y katiwalian sa 2025 national budget. Hindi mo gusto na maging bahagi sa katiwalian. Kaya ka nga kinasuhan at pinailan ng impeachment dahil sa katiwalian mo eh. Yung kay PBBM nga, finail ninyong impeachment, anong nangyari? Binasura. Sino ba ang finailan ng impeachment? Siya yung may katiwalian, siya yung magnanakaw. Ni minsan ba si PBBM may nireklamo ba sa kanya? Continue. At alam daw niya na impeachment ang kapalit ng kanyang pagtalikod sa administrasyon. Tama naman talagang impeachment. Alam nga naman hahayaan ka namin dyan maglakwatsa lang. Tumanggap ka ng sahod kalahating milyon buwan-buwan. Tapos kami nagpakapagod, nagtrabaho, nag-ihi, luha, tae, dugo, ubo, sipon, lagnat. Para lang may pangbayad ng tax. Tapos ikaw tatanggap ka ng sahod 500,000, wala kang kwenta. Dapat lang i-impeach ka. Diba? Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Ano yon? Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin Na ano? para sa bayan. Na ano nga? Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tantad ng katiwalian. Hindi mo kinaya kasi nabisto ka. Di ba 125 million sinayang mo na hindi namin alam saan mo ginamit? Kaya nga 2024-2025, 612 million confidential fund, hindi mo masabi kung saan mo dinala, saan mo ginastos, saan mo ginawa. Di ba? Kaya dapat lang umalis ka kasi nabisto ka kung hindi ka sinilip nun. Kung hindi nalaman yung paglustay mo sa confidential fund, sa tingin mo aalis ka? 'Di ba? Sara, wag kang mangarap manalo ka. Lusi mo. Hindi mo nga masabi-sabi kung saan mo dinala yung confidential fund. Tapos ngayon tatakbo kang presidente. Continue. Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Sara, wag mong baliktarin ang kwento. Baka magkasubukan tayo, Sara. Baka nakalimutan mo.
Baka nakalimutan mo ang meeting ng tatay mo sa Rockwell, sa Makati. Pag-upo ni Marcos, 2022, nanumpang presidente, anong sabi ng tatay mo sa meeting sa Rockwell? 3 months lang yan. Papalitan natin yan. Ang plano ninyo na pagpalit kay PBBM at impeachment ni PBBM na planong kudita, hindi natuloy ng tatay mo. Hindi natuloy ng tatay mo. Bakit? Kaya nagplano ng kudita ang tatay mo at pumunta pa muna siya ng Malacanang at kinausap si Bongbong. Nagtungkod-tungkod ang tatay mo doon. Nakalimutan mo? Nung umupo si Bongbong pagka-presidente, pumunta ang tatay mo sa Malacanang. Ano ang sabi niya doon? Nakiusap siya. Ito ang nakarating sa akin. Nakiusap siya na huwag kalkalin ang Farmally at ibalato sa kanya si Michael Yang. Yan ang unang pakiusap ng tatay mo. Huwag kalkalin ang issue ng Farmally. Hindi na siya bibira kay Marcos. At ibalato sa kanya si Michael Yang. Hindi na niya guguluhin ang administrasyong Marcos. Pero, anong sabi ni PBBM? Kung may mag-imbestiga, wala akong magawa. Kung may kakalkal, wala akong magawa. Anong ginawa ni Digong? Pumunta ng Davao. Nagawa ng maisog rally. Anong sabi niya? Meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Putang ina, di ba? Kayong mga sundalo, military, papayag ba kayo na may presidente tayong adik? Naghasik ng lagim. Nanawagan ng kudita para matanggal si Marcos para hindi makalkal ang Farmally at ang kaso ni Michael Yang. Pero bumaliktad ang mundo. Dahil sa kaingay ng tatay mo, nalaman tuloy ng mga Liberal Party ni Trillanes, ni Dilima, ni Hontiveros, ni Kiko at ni Bam, Akbayan Gabriela Kabataan, kinasuhan at finailan ng impeachment ang anak mo kasi sangkot at dawit sa katiwalian nung panahon ni Digong. Diyan nag-umpisa yan. Tapos ngayon sasabihin mo, 2023, alam mo na ang katiwalian? Kung alam mo, ba't hindi mo inipon lahat ng ebidensya at i-final mong impeachment laban kay BBM? Bakit hindi mo i-file na impeachment laban kay BBM yung alam mo? At kada tahimik lang at nililihim mo yung katiwalian? Kung merong katiwalian, i-file mo. Dalhin mo sa ombudsman. Patunayan mo para matanggal si Marcos kung 2023 pa pala yan. Bakit hinahayaan mo lang magnakaw sila, Aber? Tapos ngayon tatakbo kang presidente? Anong rason? Para sa bayan o para maghigante sa mga nanggigipit sa'yo? 'Di ba? Kawawa kaming Pilipino kung ikaw manalo. Hindi naman para sa bayan yung pagtakbo mo. Para sa sarili mo yan. Bakit? Mga kababayan, 2023, pinagplanuhan na ni Digong yan na magkodita at ipatanggal si Bongbong. Ang problema, nasilip si Gloria, pinalitan ni Romualdez. Walang nangyaring kudita. Kaya ang nangyari ngayon, Herculecal test. Tangina nyo. Tsaka kayo sisigaw ng Herculecal test pero pinapatakbo yung presidente. Di dapat noong pagtakbo pa lang, kinasuhan nyo na yan. Inisyuhan nyo ng Herculecal test. Wala naman kayong ginawang ganyan. Sinuportahan mo pa. Diba? Tapos ngayon, nung nalamang hindi nyo mahawakan sa liig si Marcos, nagaganyan-ganyan kayo. Lose ninyo. Sino bang mga hindi nakaalam ng kwento ninyo? Ididiis ako noon. Yung mga plano ninyong pagkudita at pagtraidor kay Marcos, ibabaliktad ninyo ngayon? Di ba pinagplanuhan nyo na yan noon? Na kung maging House Speaker si Gloria, ipa-impeach nyo si BBM? Hindi nangyari kasi nasilip ni Romualdez? Tapos sabi mong katiwalian? Ba't hindi mo ipunin lahat ng ebidensya niya at ikaso kay Marcos para matanggal siya pagka-presidente? Bakit hinahayaan mo? 2026 na ngayon. 4 years na. Di ba? Yun. Hinahayaan mo na magnakaw sila ng magnakaw. Meron pala silang pagnanakaw sa Marcos administration. Ba't hindi mo ilabas lahat ng ebidensya na yan? Yeah? Bakit hinahayaan mo 23, 24, 25, 26, 4 years na Bakit hinahayaan mo? Ba't hindi mo inipon lahat ng ebidensya at i-final mo sa ombudsman?
Alam naman natin na hindi tablan si Marcos sa kaso. Sa ombudsman lang siya tatablan. Diba? Bakit hindi nyo final? Bakit hindi nyo pinagsama-sama lahat yan? Kasi wala. Binaliktad nyo ang kwento. Kayo yung may kasong impeachment, kay Marcos ninyo ibato. Kayo yung may kasong pang-memeke ng resibo, kay Marcos ninyo ibato. Diba?